nagdedelikado na rin po. Pati po ang mukhang mapapaaga po mapatalsik itong si Chis Escudero bilang Senate President. Mukhang bago magsimula yung o pag nagsimula na po yung Senado, mukhang mawawala na po sa pwesto. Tama po si BP Sara nung sinabi niya na narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito po kakaiba tong pagsusuri natin. Mukhang si Marcos na po, si BBM na po, ang running, no, sa pinaka-worst na president. Ito po ang isang patunay na si BBM po ang tanging presidente, no? Ang tanging presidente na natalo. Natalo po. Ibig sabihin po na natalo, mas marami po ang hindi niya kaalyado ang pumasok sa midterm election. Lahat po ng midterm election. Sinearch ko po ngayon, no? Lahat po, maliban yung huli ni Gloria. Si Gloria kasi tatlo yung midterm election. Yung mga bawat pangulo po na tig-iisa lang po ang midterm election. Lahat po sila. Si Gloria, dalawa rin na mas marami po yung nanalo. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, isa pa pong good news. Una, tinitingnan lang po natin, sinusuri lang po natin yung komposisyon ng Senado. Sabi nga natin, kaya po tayo naghangad na mahalal lahat ng Duterte na hindi naman po naganap. Duterte 5 lang po ang pumasok. Pero, kanina pinapanood ko sila Malutikia. Nagkaroon ako ng ideya, oo nga no, hindi lang po dahil nakapagpanalo tayo ng 5 at saka sa huling mga last minute na ginawa ni BP Sara, hindi lang po niya na-secure yung kanyang bilang para mailigtas yung sarili dito po sa napipintong impeachment. Nagdedelikado na rin po. Pati po ang mukhang mapapaaga po mapatalsik itong si Chis Escudero bilang Senate President. Kasi kung susuriin po natin, mas marami po sa senador ang mas pro Duterte kesa pro Marcos. So lumala po yung problema ni Marcos bukod po sa karamihan po kasi sa midterm election ay pinapakita po dyan yung parang referendum po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Na kung nagustuhan siya ng tao sa kanyang first 3 years, resounding ayaw ng mga tao kay BBM. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ang ganda po ng resulta po niyan. Ngayon, so, nagkukwenta tayo, masaya na po ako. Talagang masaya po ako sa naganap kasi nakalima tayo. Plus may Robin ka pa, plus meron ka pang dating Mark Villar. So, 7 na, 2 na lang. Meron ka pa magkapatid na Cayetano, meron ka pang magkapatid na Estrada na pwedeng bumaliktad, di ba? So, sobra-sobra na. Tumigil na ako Pero kung itutuloy pa po natin, teka muna. Mukhang maganda po itong alyansa na to, no? Mukhang magiging pro Duterte kung hindi na po makokontrol ni Marcos yung pong Senado pagpasok po ng 2018. Pati po si Chis Escudero na nagpakitang gilas po bilang waiter, no? Nagpakitang gilas bilang tapat na taga-suporta, umaatake kay BP Sara. Mukhang bago magsimula yung pag nagsimula na po yung Senado, mukhang mawawala na po sa pwesto. Tama po si BP Sara nung sinabi niya na si BP Sara ba'y nagsabi na hanggang magbabago na naman yung administrasyon ng Senado. So kung itutuloy po kasi natin, ganito po yung mangyayari. May grupo po, may grupo po na Solid Duterte. Yan po siyempre yung si Bato, si Bongo at saka si Robin Padilla. May grupo po na Villar, no? Yan po yung mga nationalista party. Pag yung Villar po, yung grupo po ng Villar bilang pagtanaw ng utang na loob nila, kung marunong na tumanaw ng utang na loob yung Villar kay BP Sara Duterte, alam naman po natin, no, palaglag na po si Camille Villar. Kaya nga po
ginawa nila ng effort na ma-endorso ni BP Sara. Yan po may pagmamalaki natin. Last minute na halos, no? Na ipanalo pa po ni BP Sara. So kung ito pong mga nationalista party na binubuo po ng dalawang Cayetano, dalawang Villar, si Amy Marcos, makikipag-susuporta po, magsasanib puwersa sila ng mga pro Duterte. O di 3 plus dalawang Villar, dalawang Cayetano, plus isang Marcos, 8 na. O kung pumasok po yung mga forces na nakaalay naman dito kay Mig Zubiri, tandaan po ninyo, masama po yung loob. Alam niyo po sa politika, yung away na sinasabi ninyo pagdating po sa politika, alam niyo po, wala po yan sa mga politiko. Ang mga politiko po naniniwala yan sa addition. Hindi sila magiging matagumpay na politiko kung katulad natin sila mag-isip na nagtatanim tayo ng mga sama ng loob. Hindi po ganun ang mga politiko. No? Kaya po kung sinasabi nyo may away ba yung Duterte at saka makikita po nila yan . Wala pong yan. Wala pong permanent enemies and permanent friends in politics. Only permanent. Ay, teka pala. Nakakalimutan na. Hindi po natin nakakalimutan yan. Isasama na po natin. Kasi pang yan pang kicker natin yan. Nakakalimutan pa pala natin si Marcoleta. Kasi po, nung una kasama siya sa 5 di ba? Okay. So, 3 plus si Marcoleta, 4. 3, PDP yun, di ba? Plus si Marcoleta, 4. Plus yung mga nationalista party, na 5. O, ilan na po yan? 9 na. So, yung puwersa po ni Mig Zubiri, na sa tingin ko po, yan po ay compose ni Mig Zubiri, ni Villanueva, at saka nito si, anong pangalan nito? Yung taga Gatchalian. Yung 3 po na yan. Solid po yan under ni Zubiri. Di ba? Solid po yan. Okay. May grupo rin po si Mig Zubiri. Hindi po yan kakampi. Hindi po kakampi yan si Mig Zubiri, yung grupo niya. Dito po, sa grupo ni BBM. Bakit? Sila po nagpatalsik . Wala na po si Tolentino. Hindi na po siya counted. So 9 plus 3, 12 na. Isa na lang. Sino pa po ang pinaka-pwede? Siyempre, hindi natin maasahan yung mga dilawan. Tsaka kampihan kay Marcos. Isa man lang dun. Si Ligarda yata, NP rin . NP rin ba si Ligarda o hindi? Si Ligarda kasi, talagang kung may balak pa siyang tumakbo, 12 na, di ba? Si Loren Ligarda, meron pang magkapatid na Estrada. Yung mga anak ni Erap. Sobra pa. Ngayon ko lang po na-realize, pucha, eto pala, delikado pa po si Chis Escudero. Baka pagpasok po ng bagong Senado, tablado pa po sila dyan. No? Baka mapalitan pa po si Chis Escudero. Kasi, bakit po? Bakit po hindi papanig yung mga Estrada dito sa usapin po ng impeachment? Ayaw nila ng impeachment dahil yung tatay nila, wala na po si Angara. DepEd na nga si Angara. Ayaw po ng mga Estrada sa impeachment. Alam niyo naman kung sino yung nagsusulong ng impeachment, di po ba? Si Tito Soto tsaka to si Lacson, hindi pa natin kinount yan. Pero malaki rin po ang posibilidad na hindi po sila pumanig dito sa kampo ni BBM. Lalo na po sa usapin ng impeachment. Siyam lang ang kailangan to acquit. Pero hindi na po yung acquitan lang . Nakuha na po natin yung numero . No? Nakuha na po natin yung numero. Bukod po sa siyam na nakuha na natin, mukhang makukuha pa rin natin, makukuha pa ng mga kaalyado. Maganda lang lumaro. At isa pa po, ni Pangulong Duterte. No? So yung pro Duterte, mukhang makukuha nila yung majority ng Senate. Isa pa, syempre, hindi po maikakaila si Bongo, number 1, di ba? Hindi po nila po pwedeng i-cancel na dito sila sa mga Tulfo kakampi. Sino po yung maiiwan kay Marcos? Si Tulfo, 2 Tulfo, no? Si Chis Escudero. Maikli lang, Chis. Maikli lang ang yung pagiging presidency. Ewan lang po natin kung gagawin po nila si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, pwede. Alam niyo po ang mangyayari kay Marcoleta, no? Muling sisikat si Marcoleta pagdating ng impeachment. Ako, nakinikinita ko na po.
yung papel ni Miriam Defensor Santiago na inaaralan. Inaaralan tungkol sa batas. Itong mga prosecutor na bubuuin po ng pinangungunahan po nito ni Beatrix, no? Na ito po ni Jinky, ang dami kasing pangalan ni Luis ko. May Gerber, may Beatrix, ang dami mong pangalan. Isang sayo naman diyan. So, hindi lang po nailigtas ng eleksyon na to, no? Si VP Sara mula po sa impeachment. Mukhang pati yung presidency ng Senado makukuha ng mga pro Duterte forces. Kaya sabi ko nga po, oo nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Opo, kasi nakita na natin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman